ibang balita, umugong naman ang posibleng destabilisasyon o kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon sa gitna ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-usapan niyan sa confirmation hearing sa Commission on Appointments sa Senado. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung mga usapan dyan na may kinakasaraw na destabilization laban sa Pangulo? Hey Ruth, magandang hapon sa iyo. Sa pagharap nga ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointments, nagtanong ang mga mambabatas kung meron bang dapat ikapangamba ang publiko kaugnay sa posibleng destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos sa gitna ng nakaumang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pagtitiyak, Ruth, ni Lieutenant General Ferdinand Barandon na head ng AFP Intelligence Command, walang kahit anong ugong ng destabilisasyon sa kanilang hanay. Nananatili rin daw silang professionals at mission-oriented at sumusunod sila sa chain of command. Nanawagan naman Senator Bato de la Rosa na pagkakaisa sa hanay ng AFP at siguruhin daw na hindi sila mapapasok o mai-influensya ng mga destabilizer. Magandang balita rin daw para kay Senator de la Rosa na walang naririnig na anumang ugong ng kudeta sa AFP para di rin daw sila mapagbintangan na nasa likod ng anumang planong BSTAB. Narito, Ruth, ang kanilang pahayag. Pakinggan natin. Wala silang iisipin na destabilization. Yes, sir. Very good. Thank you. At Thank you, least, sir. kami rin, hindi rin ako mapagbintangan na magdi-destabilize ng Pilipinas. Di ba? Yes, sir. You know naman, this is politics. Purely politics, di ba? Purely politics, sir. Politics has two sides. Minimum of two sides ang politics. Yes, sir. Oh, so, kung wala ka na monitor, it goes without saying na hindi kami pwede i-accuse na mayroong ginagawang plano. Mean, narinig ko yung yung soundbite ni Senator Bato. Kausap niya mga military at defense officials, pero napag-usapan din ba yung kanina nga pinakita natin yung panibago na namang panghaharas ng China sa Pilipinas? Oo nga, Ruth, hindi eksakto na pag-usapan yung dalawang insidente na yan na pangaharas sa China. Pero tinanong kanina ni De La Rosa, mga taga-Philippine Navy, kung ano nga ba ang sinusunod nilang instruction, lalo na kapag nalalagay na sa alanganin ng kanilang buhay. Gaya halimbawa nga nung taga-Navy na naputulan ng daliri sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Rear Admiral Jose Ambrosio Ezpeleta, sila ay sumusuporta lamang sa Philippine Coast Guard. At hindi sila pwedeng gumawa ng aksyon na makakapagpalala lang ng sitwasyon. Pero giit ni De La Rosa, dapat maging handa rin naman ng Navy na protektahan ang kanilang buhay, lalo pag nalalagay na ito sa alanganin sa kanilang pagsiservisyo, lalo sa West Philippine Sea. Ruth? Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.